Ito naman kasi si Sitaw, bakit nasobrahan yata sa privacy? Bakit walang reviews? Bakit walang details ng mga buyers? Walang address, etc. So, very private. So, kumusta po ang lahat? Kumusta yung ating mga kapwa seller dito sa Pinas, maging sa ibang bansa? So, konting tiis, konting pasensya, ganito talaga mga ma'am sir, kahit saang business. Kapag gumaganda ang takbo ng isang business o isang company, mayroon talagang mga nagpupumilit na mag-usisa. So, paano nila ginagawa yung ganitong strategy? Ano kayo yung mga strategy nila? So, bakit ganito ka-unique? Paano nila nagagawang ganito, ganon? So, pilit talaga nilang uungkatin yan para malaman, para magaya. Alam nyo naman dito sa Pinas, di ba? Karamihan ng mga kumpanya, di ba? Gaya-gaya lang. Nalaman yung diskarte ng kabila, so gagayahin. Lalo na kung nakikita nila yung progress ng isang company. Ito naman kasi si Sitaw, kung bakit ba nasobrahan naman sa privacy. Sa sobrang private, yan, napagkakamala na tuloy na kung ano-ano, kesyo scam, kesyo Ponzi scheme, investment platform. Kasi nga, yun nga, hindi nila masyadong dinidisclose yung about sa operation nila. Like for example, katulad na ng mga question na, talaga bang merong totoong mga buyers itong si Sitaw? Bakit walang mga reviews? Walang details, walang address ng mga buyers. So that's why, isa yan sa mga rason kung bakit mainit sa mata ng mga competitor si Sitaw. And once na ma-disclose yan ni Sitaw, alam nyo kung anong mangyayari? Maraming gagayang ibang mga dropshipping business company. And syempre, yun na nga, 'di ba? Umaasa tayo na sana is ma-provide nila lahat ng mga hinihingi ni SEC, 'di ba? Para magpapatunay na hindi talaga scam si Sitaw. And sana ma-explain nila ng maayos lahat para maliwanagan. Hindi lang si SEC, no, lahat ng mga nagpapakalat ng mga bad news, bad reviews about Sitaw. And of course, sana masatisfy ni Sitaw si SEC doon sa mga dokumento na isasubmit nila na yun talaga ang kinakailangan ni SEC para ma-lift ang revocation order na, at para maiwasan na rin yung mga ganitong mga pangyayari. Itong nangyaring issue na to is, syempre hindi lang si Sitaw ang affected dito. Syempre, affected din lahat ng mga sellers na nagtiwala. 'Di ba? Affected tayo. And masakit din para sa ating mga seller yung mga nangyayari na to, 'di ba? Imagine we are promoting Sitaw in our social media platforms, 'di ba? Lifting up its name dahil nga nakakatulong sa mga tao, which is true, talagang malaki tulong ni Sitaw sa mga tao, lalo na sa mga OFW na ang daming nag-for good dahil kay Sitaw, 'di ba? Nakasama na nila yung family nila, 'di ba? Nabigyan ng chance na mag-for good na dito sa Pinas. Kung hindi nyo na itatanong, sobrang dami ng mga Pilipino ang natulungan ni Sitaw. Kaya naman, we wish na sana hindi na masyadong tumagal. Sana na-provide ni Sitaw or ma-provide ni Sitaw lahat ng mga hinihingi sa kanila ni SEC. And para totally ma-clear na yung name ng Sitaw na Sitaw is not a scam. Legit na legit. 100% Sitaw is legit, mga ma'am sir. And also para din sa mga taong nagtiwala kay Sitaw na maalis na yung kanilang mga pangamba, yung kanilang pinag-iisip araw-gabi. Ayan. At isa din na gusto kong ipaabot kay Sitaw na gusto kong maging fair dito sa aking YT channel na ayokong itolerate yung mga ganitong error, 'di ba? Hindi porket I'm a Sitaw seller, so kapag naka-encounter ako ng mga ganitong error or tayo is hahayaan na lang natin. Lalo na kung pwede pa naman nating i-improve, 'di ba? Para maiwasan yung mga ganitong error. So ito po yung time na nagkamali na
pag-send ng sitaw ng email. So, ang nakalagay, instead na revocation order, diba? Updates about revocation order, ang nakalagay doon ay cease and desist, which is marami ang nabigla, marami ang nagulat, marami ang nag-alala, natakot, 'di ba? Emotional stress yung ibinigay ninyo sa mga tao. So, I want to be transparent dito sa aking YT channel. Kung kaya nating i-improve the way yung ating pag-i-email, di ba? Ano ba, bigyan natin ng time, i-check muna natin bago natin i-send sa mga sellers. Hindi nyo alam kung gaano kalala yung emotional stress na naidulot ng maling email na yon sa aming mga seller. So, yun lang, advice lang kay sitaw na next time, di ba? I think kasi yung pag-send na yon, kung mapapansin niyo yung email is iba yung kulay nung nasa taas, dun sa baba. So, I think na kinopy-paste lang yon, and then hindi na ni-review kung ano yung nakasulat, sinend na lang sa mga seller. So, para maiwasan yung mga ganitong error, dahil hindi biro yung mga na-feel or naramdaman ng mga kapwa seller natin nung araw na yun. Kahit ako, talagang nabigla ako, kami ng brother ko, kaya napamessage ka agad sa customer service para i-confirm yung email na yon if it's true or error lang ba. So, nag-reply naman yung customer service. And ingatan talaga natin yung mga ganong error dahil gagamitin na naman sa atin yan ng mga nakaabang na mga basher or mga kalaban ni sitaw. Yes, tingnan nyo, nung time na yon na nag-send ng email, so ang bilis, no? Ang bilis kumalat kaagad yung email na yon. So, ibig sabihin sa mga GC, meron pa rin mga spy na mga member itong si Anyol o yung content creator na laging nakamaskara na naninira kay sitaw. So, ingatan po natin, no, to sitaw. Ayan, ingatan po natin mga ma'am sir yung mga ganong situation. Iwasan natin yung ganong mga error kasi gagamitin sa atin yan ng kalaban. But anyway, still, nandyan pa rin yung ating 100% trust kay sitaw. So, konting tiis na lang mga ma'am sir. So, kahit ano pa yan, I know malalampasan natin lahat ng mga problemang kinakaharap na to with sitaw. And naniniwala ba kayo mga ma'am sir na once malampasan natin to with sitaw, believe me, lalo pang lalakas ang pangalan ni sitaw at lalong magpapatuloy yung progress nito ngayong taon at sa susunod pang mga taon. At lagi nating iisipin na sa bawat business ay may ganitong mga pagsubok. Lagi niyong tatandaan na walang nagtatagumpay ng paurong. Laging move forward mga ma'am sir. So, ayun lang mga ma'am sir, I hope nakatulong itong video na to, no, sa inyo and yung ating pahapyaw na honest review about na itong mga pangyayari ng mga nakaraang araw. So, iyan yung mga ilang na-encounter natin. So, if you think na nakatulong at nagustuhan nyo, please like and subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. So, yun lang mga ma'am sir, thank you for watching and see you on my next video. Bye po!